Isang magiliw na pagbati po sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Samahan niyo po akong muli sa isang salaysay na susubok sa tibay ng isang puso at mag-iiwan ng mahahalagang aral. Sabi nila, ang pinakamadilim na sandali ng gabi ay ang hudyat ng nalalapit na bukang liwayway. Ngunit paano kung sa gitna ng dilim, ang mismong taong pinangakuan mong makakasama, habang buhay ang siyang bumitaw sa iyong kamay? Saan ka huhugot ng lakas para harapin ang bagong umaga? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa kabanatang pinamagatang Ang Matinis na Tunog ng Paglaglag ng Tinidor. Sa marmol na sahig ng malawak na komedor ng Hacienda de Alab ay tila isang malakas na kulog sa nananahimik na hapagkainan. Para kay Liwayway, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa dagundong ng kaniyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang kaniyang paningin mula sa kaniyang plato. Nakatitig sa kanya ang kaniyang biyenan, si Doña Perla de la Serna, na may malamig at mapanuring mga mata. Walang bahid ng pagkagulat sa mukha nito. Sa halip, may bakas ng kalkuladong paghamon. Ang tinidor, Liwayway. Wika ni Doña Perla, ang boses ay kasing kinis at kasing lamig ng sahig na binagsakan ng kubyertos. Buntis ng halos 9 na buwan, ang bawat galaw ni Liwayway ay isang pakikibaka. Ang paghinga ay mabigat, ang pagtayo ay isang pagsubok. Ang pagdampot sana sa simpleng tinidor ay naging isang mabigat na pasanin sa harap ng pamilyang hindi kailanman naging tunay na pamilya para sa kanya. Tumingin siya sa kanyang asawa, si Kulog, na nakaupo sa kanyang tabi, naghahanap ng kahit kaunting tulong o pag-unawa. Ngunit si Kulog ay nakatingin lamang sa kanyang pagkain. Ang mga mata ay nakapako sa pinggan na para bang ang solusyon sa lahat ng problema ay nakasulat sa mga butil ng kanin. Ang kaniyang pananahimik ay isang pamilyar na kutsilyong muling tumutusok sa puso ni Liwayway. Walang pagpipilian, dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang mga kamay sa mesa para suportahan ang sarili. Hirap na hirap, unti-unti niyang ibinaba ang kanyang katawan. Ang kanyang malaking tiyan ay sumasayad sa kanyang mga hita at naramdaman niya ang bahagyang pagsipa ng sanggol sa loob na tila nagpoprotesta rin sa hirap na dinaranas ng ina. Nang maabot na niya ang tinidor, halos kapusin siya ng hininga. Pag-angat niya, ang lahat ng mata ay nasa kanya, puno ng paghusga. Naupo siyang muli, ang mukha ay namumula sa hiya at pagod. Ang sinigang, biglang sabi ni Doña Perla, binabasag ang katahimikan. Sobra yata ang asim, hindi katulad ng timpla ng dati naming kusinera. Sanay kasi kami rito sa hacienda sa tamang panlasa. Bawat salita ay isang sampal. Alam ni Liwayway na hindi ang pagkain ang problema. Siya ang problema. Ang kaniyang pagkatao, ang kaniyang pinagmulan. Lahat ng tungkol sa kanya ay isang pagkakamali sa paningin ng Donya. Masarap naman po, Mama. Mahinang sagot ni Kulog. Hindi man lang tumitingin sa kaniyang ina o kay Liwayway. Isang mahinang pagtatanggol na walang bigat, walang saysay. Ngumisi si Hiyas, ang nakababatang kapatid ni Kulog. Maybe Liwayway's palate is just different, Mama. We can't expect everyone to have the same refinement. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang nakabibinging katahimikan. Kinain ni Liwayway ang kanyang pagkain ng walang lasa. Ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang bibig. Ang tanging gusto niya ay matapos na ang gabing iyon at makatakas papunta sa kanilang silid. Ang kaniyang tanging kanlungan sa malaking bahay na yon. Nang sa wakas ay nasa loob na sila ng kanilang kwarto, hindi na napigilan ni Liwayway ang kaniyang sarili. Habang nagsisipilyo si Kulog, nilapitan niya ito. Kulog! Nagsusumamong tawag niya. Bakit hindi mo ako kayang ipagtanggol? Nagpatuloy sa pagsisipilyo si Kulog bago nagmumog. Tumingin siya sa salamin. Iniiwasan ang mga mata ni Liwayway na nakikita niya sa refleksyon. Liway,
Pagod na ako. Huwag na nating palakihin. Hindi ito maliit na bagay, giit ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang mga luha. Araw-araw kulog. Araw-araw niya akong pinaparamdam na wala akong halaga. Ang hinihiling ko lang ay maramdaman kong may kakampi ako, na asawa kita. Humarap si Kulog. Ang mukha ay puno ng pagod at inis. Ano bang gusto mong gawin ko? Awayin ko si Mama? Alam mo namang ganyan na talaga siya. Pagpasensyahan mo na lang para sa kapakanan nating lahat, lalo na ngayon at malapit ka ng mga anak. Ang mga salitang pagpasensyahan mo na lang ay ang huling patak. Napuno na ang kopa ng kaniyang pagtitiis. Ang pag-ibig na inakala niyang matibay na pader na sasandalan ay isa lang palang pader na gawa sa papel, na anumang oras ay kayang sirain ng isang malakas na ihip ng hangin mula sa kaniyang biyenan. Tumalikod siya. Ayaw niyang makita ni Kulog. Ang luhang sa wakas ay bumagsak mula sa kaniyang mga mata. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Bago pa man sila makasagot, bumukas ito at pumasok si Doña Perla. Ang mukha ay walang emosyon. Hindi man lang siya tumingin kay Liwayway. Ang mga mata niya ay diretso kay Kulog. Kinakailangan ng kapatid mo ang isang malawak na lugar para sa kaniyang mga pintura, anunsyo ng Donya. Ang boses ay pinal. Malapit na ang kaniyang one-woman exhibit at kailangan niya ng studio. Itong silid ninyo ang pinakamalaki at may pinakamagandang liwanag. Nalaglag ang panga ni Liwayway. Tumingin siya kay Kulog. Naghihintay na magsalita ito, na tumutol. Ngunit muli, katahimikan ang isinagot nito. Diretsong tumingin si Doña Perla kay Liwayway. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, ang mga mata ay kasing tulis ng yelo. Mag-impake ka na. Umuwi ka muna sa inyo. Ang mga salita ni Doña Perla ay tila mga pako na ibinaon sa sahig ng silid. Nag-iiwan ng di makitang mga butas sa puso ni Liwayway. Nanigas siya sa kaniyang kinatatayuan. Ang kaniyang kamay ay automatikong napahawak sa kaniyang sinapupunan na para bang pinoprotektahan ang kaniyang anak mula sa lamig ng mga salitang iyon. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila ninakaw. Ang kaniyang mga mata ay desperadong bumaling kay Kulog. Naghahanap ng pagtutol, ng pag-alinlangan, ng kahit anong senyales na ipaglalaban siya nito. Ito ang kaniyang asawa. Ito ang ama ng kaniyang anak. Imposibleng hahayaan nitong mangyari ito. Ngunit si Kulog ay napayuko. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit. Hindi po ba pwedeng pag-usapan muna natin ito? Ang mahinang sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tapos na ang usapan, matigas na sagot ni Doña Perla, hindi inaalis ang tingin kay Liwayway. Ginagawa ko ito para kay Hiyas, para sa pamilya. Pansamantala lang naman. Kapag tapos na ang exhibit, maaari ka nang bumalik. Isang kasinungalingan. Alam ni Liwayway sa kaibuturan ng kaniyang puso na yon ay isang matamis na lason, isang pangakong walang katuparan. Pansamantala, hindi na napigilan ni Liwayway ang panginginig ng kaniyang boses. Humarap siya kay Kulog. Ang mga mata ay nagbabaga sa naghalong sakit at galit. Kulog, malapit na akong manganak. Saan ako pupunta? Sa inyo. Mabilis na sagot ni Doña Perla. Mas maaalagaan ka ng nanay mo. Paano naman ako? Paano ang anak natin? Tanong ni Liwayway. Ang bawat salita ay isang pakiusap na nakadirekta sa kaniyang asawa. Hindi ba kami kasing halaga ng isang art exhibit? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Kulog. Sa kaniyang mga mata, nakita ni Liwayway hindi ang tapang ng isang asawa, kundi ang takot ng isang batang sunod-sunuran sa kaniyang ina. Iniiwasan nito ang kaniyang mga mata. Liway, sandali lang naman ito. Para sa ikakatahimik ng lahat. Ikakatahimik? Halos pasigaw na, sabi ni Liwayway. Kaninong katahimikan, Kulog?
ang sa inyo? Hindi mo ba naiintindihan? Pinapalayas nila ako. Pinapalayas nila ang asawa mo at ang magiging anak mo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hiyas. May hawak na color palette chart. Tila wala siyang kamalay-malay sa bigat ng tensyon sa silid. Mama, I was thinking, maybe a classic beige for the walls or an off-white? It would make my paintings pop. Masayang sabi niya, bago napansin ang namumugto ng mga mata ni Liwayway. Tinaasan niya ito ng kilay. Oh, is this a bad time? Ang tanong na yon, ang kawalan ng pakialam, ang pagiging abala sa kulay ng pintura habang ang mundo ni Liwayway ay gumuho. Iyon na ang pumatay sa natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Wala siyang kakampi sa bahay na ito. Wala. Tumalikod si Doña Perla at naglakad palabas. Ipadala ninyo ang mga gamit ni Liwayway. Ilagay nyo sa mga karton. Ang utos na yon ay isang direktang insulto. Ang kanyang mga damit, ang mga gamit ng sanggol na pinag-ipunan niya, ang iilang alaala ng masaya nilang pagsasama ni Kulog. Lahat ay ituturing na parang basura, isisilid sa mga lumang karton. Sinundan ni Liwayway ng tingin ang dalawang katulong na pumasok at nagsimulang kunin ang kaniyang mga damit mula sa aparador. Pinanood niya habang walang ingat na tiniklop ang mga ito at inilagay sa isang malaking kahon ng appliances. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita, wala nang luhang gustong pumatak. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na bato sa kanyang sikmura. Nang maihanda na ang lahat, dalawang malalaking karton na selyado ng packaging tape ang nakatayo sa tabi ng pinto. Ang buong buhay niya sa Hacienda de Alab, nakasilid sa dalawang kahon. Nilapitan siya ni Kulog. Inilabas nito ang kanyang wallet at kumuha ng ilang libong piso. Liway. Hindi niya tinanggap ang pera. Hindi niya ito tiningnan. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan. Para sa pamasahe mo, sabi ni Kulog. Pilit na isinisilid ang pera sa kanyang kamay. Mag-ingat ka. Ang huling salitang iyon ay isang kabalintunaan. Mag-ingat ka. Siya, na siyang dapat mag-iingat sa kanya, ang siyang nagtataboy sa kanya palayo sa gitna ng gabi. Sasama ako sa iyo sa baba. Dagdag pa ni Kulog, tila isang maliit na konsolasyon. Sabay silang bumaba. Ang mga katulong ay hirap na buhat. Ang mga kahon. Pagdating sa malaking pinto sa harap, naroon si Doña Perla at Hiyas. Nakabihis na at tila may pupuntahan. Kulog, halika na, sabi ni Doña Perla. Titingnan pa natin ang gallery sa Makati. Tinatigilan si Kulog. Tumingin siya kay Liwayway, pagkatapos ay sa kanyang ina. Paano si Liwayway? Umikot ang mga mata ni Hiyas. Kuya, she can get a taxi. She's a big girl. Lumapit si Kulog kay Liwayway. Ang amoy ng pabango nito ay tila sumasakal sa kanya. Liway, pasensya na. Kailangan ako ni Mama at Hiyas. Ibinaba niya ang tingin sa mga kahon sa tabi niya. Magpatawag ka na lang ng taxi. Tatawagan kita. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Liwayway. Tumalikod si Kulog at sumunod sa kanyang ina at kapatid papalabas ng pinto. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa may pasukan. Katabi ang dalawang kahon na naglalaman ng kanyang wasak na pangarap. Narinig niya ang tunog ng makina ng kanilang mamahaling sasakyan, ang pag-alis nito sa bakuran, hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan at ang malamig na ihip ng gabi. Wala siyang kakampi. Ang pagsara ng pinto ng taxi ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng buhay ni Liwayway sa Hacienda de Alab. Habang papatawid ang sasakyan sa malawak na lupain ng mga De La Serna, hindi niya nilingon ang malaking bahay na minsan niyang pinangarap na maging tahanan. Wala nang dahilan para lumingon pa. Ang lahat ng alaala doon ay nabahiran na ng pait. Sa terminal ng bus, ang ingay at gulo ng mga tao ay tila isang ibang mundo
kumpara sa sapilitang katahimikan ng hasyenda. Dala-dala ang bigat ng kaniyang sinapupunan at ng 2 karton na naglalaman ng kaniyang mga gamit. Naramdaman niya ang bawat mapanuring tingin. Isang babaeng buntis, mag-isa, na tila tinakasan ng tadhana. Walang tulong na dumating. Walang kamay na umalalay. Tanging ang kaniyang sariling determinasyon ang nagtulak sa kanya na makahanap ng konduktor na tutulong magsakay ng kaniyang mga gamit. Nang makaupo na siya sa tabi ng bintana ng bus na biyaheng probinsya, doon lamang niya pinakawalan ang isang malalim na hininga. Ang aircon ng bus ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng sakit at pagtataksil na nag-aalab sa kaniyang dibdib. Habang umaandar ang bus palayo sa syudad, ang mga naglalakihang gusali ay unti-unting napalitan ng mga bukirin at simpleng kabahayan. Bawat kilometrong lumalayo siya sa Maynila ay 1 kilometrong lumalayo rin siya sa buhay na kanyang inakala. Dito sa bintanang ito, sa parehong biyaheng ito noon, kasama niya si Kulog. Masaya sila, puno ng pangarap. Dito sa tabi mo ang lugar ko, Liway. Naalala niyang sinabi ni Kulog habang hawak ang kanyang kamay. Ang mga mata nito'y nagniningning. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita, ikaw, at ang magiging pamilya natin. Pangako yan. Isang pangakong napako, isang pangakong tinangay ng hangin. Napahawak si Liwayway sa kaniyang tiyan. Ang banayad na paggalaw ng sanggol sa loob ay nagpapaalala sa kaniya na hindi na siya nag-iisa. Ngunit ang paalalang yon ay may kasama ring takot. Anong klaseng buhay ang maibibigay niya sa kaniyang anak? Isang buhay na walang ama? Isang buhay na nagsimula sa pagtataboy? Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kaniyang mga pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Isang pagod na umaabot hanggang sa kaniyang kaluluwa. Ang biyahe ay tumagal ng ilang oras. Ang sikat ng araw ay napalitan ng kulimlim na kalangitan na tila nakikidalamhati sa kaniyang nararamdaman. Nang sa wakas ay narating na ng bus ang maliit na bayan kung saan naroon ang baryo Sinagtala. Hirap na siyang tumayo. Pagbaba niya, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at ng sariwang hangin. Isang amoy na matagal na niyang hindi na amoy. Isang amoy ng tahanan. Mula sa terminal, sumakay siya ng tricycle. Habang tinatahak nila ang baku-bakong daan, papasok sa baryo, tanaw na niya ang kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa gitna ng ilang puno ng mangga. Payak, tahimik, ligtas. Nang huminto ang tricycle, sa tapat ng kanilang bakuran, natanaw niya ang kaniyang ina, si Althea, na nagdidilig ng halaman. Nang makita siya nito, nabitawan nito ang tabo. Ang gulat at pag-aalala ay malinaw na nakaguhit sa mukha ng kaniyang ina. Hindi na nagtanong si Althea. Hindi niya tinanong kung nasaan si Kulog o bakit dala niya ang kanyang mga gamit sa karton. Sinalubong niya si Liwayway, kinuha ang bayong mula sa kanyang kamay at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Liwayway sa loob ng ilang oras. Humagulgol siya sa balikat ng kanyang ina. Ang lahat ng sakit, lahat ng hiya, lahat ng pighati ay bumuhos na parang ulan. "Shh, anak, nandito na si nanay," ang tanging sinabi ni Althea habang marahang hinahaplos ang kaniyang likod. Gabi. Ang malakas na patak ng ulan sa kanilang bubong na yero ay ang tanging ingay na maririnig. Matapos ang isang simpleng hapunan at isang tasang mainit na salabat, nakahiga na si Liwayway sa kaniyang lumang kama. Ang katawan niya ay pagod na pagod, ngunit ang isip niya ay hindi mapakali. Pinilit niyang matulog, ngunit hating gabi na, ay gising pa rin siya. Bumangon siya para uminom ng tubig, nang bigla siyang makaramdam ng isang matalas na kirot sa kaniyang balakang na gumapang pababa sa kaniyang tiyan. Napahawak siya sa dingding, hinahabol ang kaniyang hininga. Pagkatapos ng ilang sandali, nawala rin ito
Braxton Hicks, naisip niya. Normal lang siguro. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ito. Mas malakas, mas matagal. At sa pagkakataong yon, kasabay ng matinding kirot, naramdaman niya ang isang mainit na likidong biglang bumuhos mula sa kanya, bumabasa sa kanyang duster at sa sahig na kawayan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Pumutok na ang kanyang panubigan. "Nanay!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng panik. "Nanay, manganganak na yata ako." Mabilis na pumasok si Althea sa silid. Ang muka ay balisa. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas at naging isang bagyo. Ang hangin ay humahampas sa kanilang bahay. "Diyos ko, anak," sabi ni Althea. Tinutulungan siyang humiga. "Kailangan ka naming dalhin sa ospital." Tumakbo ang kaniyang ina palabas para humingi ng tulong, ngunit bumalik itong may masamang balita. Ang muka ay mas maputla pa kaysa kanina. Ang tulay, gumuho raw dahil sa lakas ng agos ng ilog. Hindi tayo makakatawid. Hindi tayo makakalabas ng baryo. Ang balita ng gumuho na tulay ay tila isang hatol. Nakakulong sila. Nakakulong si Liwayway sa gitna ng isang bagyo. Sa bingit ng panganganak, malayo sa anumang tulong medikal. Ang takot ay kumalat sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa sa hanging dala ng ulan. "Anong gagawin natin, nanay?" tanong niya. Ang boses ay basag sa pagitan ng mga paghilab ng kanyang tiyan na unti-unti nang nagiging regular at mas masakit. Hindi nagpakita ng pagkasindak si Althea. Ang mukha niya ay puno ng determinasyon. "Tatawagin ko si Nanay Ising," sabi niya. Tinutukoy ang matandang hilot ng kanilang baryo. Mas marami pa siyang napaanak kaysa sa mga doktor sa ospital. "Magtiwala ka, anak." Habang tumatakbo si Althea sa gitna ng malakas na ulan para sunduin ang hilot, naiwan si Liwayway na mag-isang nilalabanan ang bawat paghilab. Ang bawat sakit ay tila isang alon na humahampas sa kanya, nagpapaalala sa kanyang pag-iisa. Walang kulog sa tabi niya para hawakan ang kanyang kamay. Walang asawang bumubulong ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Siya lang at ang sanggol sa kanyang sinapupunan na kapwa nakikipaglaban. Hindi nagtagal. Dumating si Althea kasama si Nanay Ising, isang maliit ngunit matatag na babae na may mga matang puno ng karanasan at kahinahunan. Nagdala ito ng mga pinakuluang dahon ng bayabas at malinis na tela. Ang kanyang presensya pa lamang ay nagdulot ng kaunting kapayapaan sa nagkakagulong silid. "Hinga, Hija. Hinga ng malalim." Mahinahong utos ni Nanay Ising habang marahang sinisiyasat ang tiyan ni Liwayway. Malapit na. Malakas ang batang ito. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip ng sakit at pagod. Ang sigaw ng hangin at ulan sa labas ay kasabay ng kaniyang mga daing. May mga sandaling gusto na niyang sumuko, mga sandaling pakiramdam niya ay wala nang natitirang lakas sa kanyang katawan. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang mahigpit na hawak ng kamay ng kanyang ina, bumabalik ang kanyang determinasyon. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang ina na hindi siya iniwan. "Isang tulak pa, Liwayway! Malapit na!" Sigaw ni Nanay Ising. Humugot si Liwayway ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, mula sa lahat ng sakit na dinanas niya sa hasyenda, mula sa lahat ng luhang iniyak niya sa pag-iisa, mula sa lahat ng pangarap na nawasak. Ibinuhos niya ang lahat ng iyon sa isang huling, malakas na tulak. At pagkatapos, sa gitna ng dagundong ng kulog at bagsak ng ulan, isang tunog ang nanaig sa lahat. Isang malakas, maliit na iyak. Ang unang iyak ng kaniyang anak. Tila tumigil ang mundo. Ang bagyo sa labas ay biglang humina sa kaniyang pandinig. Ang sakit sa kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Babae, anak. Isang napakagandang babae. Nakangiting sabi ni Althea. Ang mga mata ay luhaan sa tuwa.
Maingat na inilagay ni Nanay Ising ang munting sanggol na nababalot sa malinis na tela sa dibdib ni Liwayway. At sa sandaling iyon, nang maramdaman niya ang init ng maliit na katawan sa kanyang balat, nang makita niya ang mga munting daliri at ang mukhang payapang-payapa, isang bagay ang nagbago sa loob ni Liwayway. Lahat ng pait ay nawala. Lahat ng galit ay natunaw. Ang natira na lamang ay isang pag-ibig na napakalaki at napakalinis. Isang pag-ibig na handang pumatay at magbigay buhay. Sa pagyakap niya sa kanyang anak, naramdaman niya ang isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Isang lakas na hindi nagmula sa pag-asa sa iba, kundi mula sa kaniyang sarili. Hinalikan niya ang malambot na noo ng sanggol. Ang amoy nito ay mas mabango pa sa lahat ng bulaklak sa mundo. Sinag! Bulong niya. Ang pangalan ay bigla na lang pumasok sa kanyang isip kasing liwanag ng kahulugan nito. Ang pangalan mo ay Sinag. Isang sinag ng araw sa pinakamadilim niyang gabi. Isang sinag ng pag-asa. Hinigpitan niya ang yakap sa kaniyang anak. Ito na ang kaniyang mundo, ang kaniyang lahat. Dito, sa dibdib niya, ligtas ito. At ipinangako niya sa kaniyang sarili na mananatili itong ligtas. Walang sinuman, kahit ang sarili nitong ama o ang pamilya nito, ang makakapanakit sa kaniyang sinag. Sinag, ulit niya, na tila isang panalangin. Ikaw ang sinag ng buhay ni Nanay. Pangako, hinding-hindi kita pababayaan, hindi hahayaan ni Nanay. Nasaktan ka ni Numan. Lumipas ang ilang araw. Humupa ang bagyo at dahan-dahang bumalik sa normal ang lahat sa baryo Sinagtala. Ang maliit na bahay nila ay napuno ng bagong buhay at ng paulit-ulit na iyak at tawa ng isang sanggol. Isang hapon, habang pinapadede ni Liwayway si Sinag, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang pamilyar na numero, si Kulog. Sandali siyang nagatubili bago ito sinagot. Hello? Liway? Kumusta ka na? Tanong ni Kulog sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal, malayo. Nanganak na ako. Diretsong sagot ni Liwayway. Narinig niya ang pagkabigla sa paghinga nito. Talaga? Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi? Lalaki ba o babae? Babae. Maikling sagot niya habang nakatitig sa payapang mukha ng kaniyang anak. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Kulog. May katahimikan. Pasensya na kung hindi ako makakadalaw agad dyan. Galit pa rin kasi si Mama. Alam mo na, para maiwasan na lang onan lang ang gulo. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang masakit. Dapat sanang dumurog muli sa kaniyang puso. Ngunit habang tinititigan niya si Sinag, wala na siyang naramdamang sakit. Ang naramdaman niya ay isang malinaw na pagpapasya. Isang pader na bakal ang biglang itinayo sa paligid ng kaniyang puso kung saan sa loob ay ligtas sila ni Sinag. Ang lalaking ito, ang asawa niya, ay mas pinili pa rin ang kagustuhan ng ina nito kaysa sa sarili nitong anak. Sige, malamig niyang sagot. Naiintindihan ko. At ibinaba niya ang telepono. Ang pagbaba ng telepono ay hindi sinabayan ng pagpatak ng luha. Wala nang luhang natitira. Ang naramdaman ni Liwayway ay hindi na sakit, kundi isang nakakabinging linaw. Tila isang manipis na kurtina ang hinawi sa harap ng kaniyang mga mata. At sa wakas, nakita niya ang lahat sa tunay nitong anyo. Si Kulog, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay isang anino lamang ng kaniyang ina. Ang pag-ibig nito ay may kondisyon. Ang tapang nito ay may hangganan. At ang hangganan na yon ay ang takot nito sa pamilya de la Serna. Naintindihan na niya ngayon. Hindi siya kailanman magiging prioridad. At kung hindi siya prioridad, lalong hindi magiging prioridad ang kaniyang anak. Tumingin siya sa natutulog na si Sinag. Ang munting dibdib nito ay marahang tumataas baba. Isang inosenteng anghel na walang kamalay-malay
sa komplikadong mundong kaniyang ginagalawan. Ipinangako niya sa kaniyang sarili na poprotektahan na niya ito. Ngunit ang proteksyon ay hindi lamang pag-aalaga at pagmamahal. Ang proteksyon ay isang desisyon, isang aksyon. Dahan-dahan siyang tumayo, maingat na inilapag si Sinag sa kama. Lumabas siya ng silid at naabutan ng kaniyang inang si Althea na nagtitiklop ng mga lampin. "Nay," mahinahon niyang sabi, ngunit may bigat at determinasyon sa kaniyang boses. Nag-angat ng tingin si Althea. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng anak. "O, Liwayway, may kailangan ka ba?" "Kailangan ko pong pumunta sa munisipyo. Kailangan ko pong iparehistro si Sinag." Tumango si Althea. "Sige anak, magpapasama ako sa tiyo mo para maihatid ka." "Nay, ako na lang po sana ang pupunta," sabi ni Liwayway. "Pero may hihilingin po ako sa inyo. Huwag po kayong magugulat. Huwag niyo po akong susubukang pigilan." Kumunot ang noo ni Althea. Nakakaramdam ng kaba. "Ano yon, anak?" Huminga ng malalim si Liwayway. "Ipaparehistro ko siya sa apelyido ko." "Soliman!" Nabitiwan ni Althea ang hawak na lampin. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Anak, sigurado ka ba dyan? Alam mo ba kung anong ibig sabihin niyan? Malaking gulo iyan. Paano si Kulog?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. "Si Kulog? Nay, si Kulog ang unang tumalikod sa amin. Hindi niya kami kayang panindigan." Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay ng kaniyang ina. "Nay, matagal nang nagsimula ang gulo. Ang ginagawa ko ngayon ay hindi pagsisimula ng away. Ang ginagawa ko ay pagtatapos nito sa sarili kong paraan. Pagtatayo ng pader para protektahan ang apo ninyo." Nakita ni Althea ang bakal sa determinasyon ng anak. Hindi na ito ang Liwayway na umalis ng baryo, sinagtala na puno ng pangarap. Ito ay isang ina, isang leona na handang ipaglaban ang kaniyang supling. Tumango na lamang siya. Ang mga mata ay may halong pag-aalala at paghanga. Kinabukasan, nagpasama si Liwayway sa kaniyang kaibigan sa baryo na si Mila na may-ari ng isang tricycle. Sa Municipal Hall, sa maliit at maingay na opisina ng Civil Registry, matiyaga siyang pumila. Nang siya na ang tinawag, lumapit siya sa clerk na may hawak na formularyo. "Pangalan ng bata?" tanong ng clerk. Hindi man lang nag-aangat ng tingin. "Sinag Soliman," malinaw na sagot ni Liwayway. Natigilan ng clerk at nag-angat ng tingin. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Soliman? Apelyido mo?" "Nasaan ang ama?" "Wala po," matatag na sagot ni Liwayway. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Tinaasan siya ng kilay ng clerk ngunit ibinigay na rin ang formularyo. Umupo si Liwayway sa isang sulok at sinimulang sulatan ang bawat patlang. Nang marating niya ang bahagi ng apelyido, kinuha niya ang bolpen. Ang kamay niya ay hindi nanginig. Isinulat niya ang 7 letra. Soliman. Bawat letra ay tila isang pagputol sa tanikalang matagal nang gumagapos sa kanya. Hindi ito isang apelyido lamang. Ito ay isang pagpapahayag ng kalayaan, isang paninindigan. Ito ang kaniyang sandata at ang magiging kalasag ng kaniyang anak. Ito ang pangalan ng kaniyang ina, ang pangalan ng pamilyang hindi siya tinalikuran. Nang matapos, muli niyang binasa ang nakasulat, Sinag Soliman. Tila musika sa kaniyang pandinig. Ibinigay niya ang formularyo pabalik sa clerk. Matapos ang ilang minuto ng paghihintay, iniabot sa kanya ang isang opisyal na kopya ng birth certificate. Hinawakan niya ito na parang isang tropeo. Sa wakas, isang bagay na sa kanya, sa kanila, lamang. Paglabas nila ni Mila sa munisipyo, hindi maitago ni Mila ang kaniyang tuwa para sa kaibigan. "Grabe ka, Liway! Ang tapang mo! Proud na proud ako sa'yo." Sa sobrang tuwa, kinuha ni Mila ang kaniyang cellphone. "Picturean natin to, para may souvenir ka ng katapangan mo."
Kinuha niya ang birth certificate. Maingat na tinakpan ng ilang personal na detalye, ngunit malinaw na nakikita ang pangalan. Click! Ang ganda, sabi ni Mila. Ipopost ko ito sa group page. Nang baryo sinagtala para makita ng lahat kung gaano katatag ang mga babae dito. Bago pa man makatanggi si Liwayway, abala na si Mila sa pag-type sa kanyang cellphone. Sa kanyang excitement na upload niya ang litrato na may caption. Congratulations sa aking matapang na kaibigan na si Liwayway at sa kanyang munting anghel, si Sinag Soliman. Isang patunay na hindi natin kailangan ng prinsepe para maging reyna ng ating buhay. #Girl Power. Ang hindi nila alam, sa daan-daang miyembro ng Facebook group na yon, may isang malayong pinsan ng yumaong asawa ni Doña Perla. Isang taong mahilig sa chismis na sa isang pag-scroll lang ay makikita ang post na magiging mitya ng isang mas malaking bagyo. Sa malawak na salas ng Hacienda de Alab, ang katahimikan ay isang luho na pinahahalagahan ni Doña Perla. Ang pag-alis ni Liwayway ay nagbalik ng kaayusan at kontrol na matagal niyang hinanap. Para sa kanya, isa lamang itong pagtatanggal ng hindi kinakailangang sagabal. Isa lamang siyang dumi na kailangang walisin palayo. Kasalukuyan niyang tinitingnan ang mga blueprints para sa gagawing art studio ni Hiyas sa dati silid ni Kulog at Liwayway. Ngumingiti siya habang iniisip ang tagumpay na naghihintay para sa kaniyang nag-iisang anak na babae. Si Hiyas ang kaniyang obra maestra, ang kaniyang tunay na yaman. Ang lahat ng kaniyang ginagawa ay para sa kinabukasan nito. Ang ganda nito, Mama, sabi ni Hiyas na nakadungaw sa kanyang balikat. This will be the perfect space for my masterpieces. Siyempre anak, the best for my best girl, may pagmamalaking sabi ni Doña Perla habang humihigop ng kanyang mamahaling tsaa. Pakiramdam niya ay nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesang gawa sa nara. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hello? Malamig niyang sagot. Doña Perla de la Serna? Tanong ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Speaking. Who is this? Attorney Morales po, Doña. Ang abogado ng pamilya ninyo. Ang boses ng abogado ay balisa. May bahid ng pagmamadali na hindi karaniwan. Kumunot ang noo ni Doña Perla. Attorney, may problema ba? Isang malaking problema po, Doña. Sagot ni Attorney Morales. Mayroon po akong nakita sa social media. Ipinasa lang sa akin ng isa kong kliyente. Tungkol po sa asawa ni Sir Kulog. Naramdaman ni Doña Perla ang unang kislap ng inis. Ano na namang drama ng babaeng yon? Kung tungkol ito sa pera, hindi po pera, Doña. Putol ng abogado. Tungkol po ito sa pangalan ng bata. Ang pangalan po na inirehistro niya ay Sinag Soliman. Natahimik si Doña Perla. Soliman! Ulit niya. Ang bawat letra ay tila lason sa kaniyang dila. Ang kapal ng mukha niya. Isang ngisi ng paghamak ang gumuhit sa kaniyang labi. Hayaan mo siya, attorney. Isa lamang yang papel. Madali nating mababago yan kapag napilitan na siyang bumalik dito. Donya, hindi niyo po naiintindihan, giit ng abogado. Ang boses ay mas lalong naging seryoso. Hindi po yan ang problema. Ang problema po ay ang huling habilin. Ang testamento ng inyong yumaong biyenan, si Doña Amalia. Natigilan si Doña Perla. Ang pangalan ng kanyang biyenan ay isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang babaeng hindi niya kailanman naging kasundo. Anong kinalaman ng matandang yon dito? Iritableng tanong niya. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Doña Perla, may isang lihim na probisyon sa testamento ni Doña Amalia. Isang probisyon na magkakaroon lamang ng bisa sa oras na magkaroon ng kauna-unahang apo sa tuhod ang pamilya de la Serna.
Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa likod ni Doña Perla. Nagpatuloy ang abogado. Nakalagay po doon, malinaw na ang 50% ng lahat ng ari-arian ng Hacienda de Alab, kasama na ang karapatan sa pamamahala nito, ay mapupunta sa pangangalaga ng legal na ina ng unang apo hanggang sa umabot ito sa edad na 18. Bawat salita ni Attorney Morales ay tila isang malaking martilyong paulit-ulit na ipinupukpok sa ulo ni Doña Perla. Hindi siya makahinga. Ang tsaa na kanyang iniinom ay biglang naging apdo sa kanyang lalamunan. Ano? Anong sinasabi mo? Hirap niyang tanong. Ang ibig sabihin po, Donya, sa mata ng batas, dahil ang pangalan ng bata ay Sinag Soliman at si Liwayway ang nakarehistrong ina. Si Liwayway Soliman po, sa kasalukuyan, ang may hawak sa karapatan sa kalahati ng yaman at kapangyarihan ng Hacienda de Alab. Push! Ang tasang porselana ay bumagsak mula sa nanginginig na kamay ni Doña Perla at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay kasabay ng pagkabasag ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang plano, ang kinabukasang itinatayo niya para kay Hiyas. Lahat ay nanganganib na mawala. Ang babaeng itinapon niya na parang basura, ang babaeng hinamak niya at inalipusta, ay ang siyang may hawak ngayon ng susi sa kaniyang kaharian. Imposible! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng galit at hindi makapaniwalang takot. Pumasok si Kulog sa salas na akit ng ingay. Ma, anong nangyari? Hinarap siya ni Doña Perla. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Lumapit siya at sinampal ito ng buong lakas. Isang malutong na sampal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hayop ka! Sigaw niya sa naguguluhang anak. Tanga! Bobo! Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo ang ginawa ng walang kwenta mong asawa. Dahil sa katangahan ninyo, mawawala sa atin ang lahat. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Kulog. Ang kaniyang boses ay bumaba sa isang mapanganib at malamig na bulong. Pumunta ka sa baryo Sinagtalang ngayon din, at iuuwi mo rito ang batang iyan. Ipapabago mo ang birth certificate na yan, kahit anong mangyari. Kulog, naiintindihan mo. Kahit kailangan mong kaladkarin pabalik dito ang babaeng yon, gagawin mo. Dahil kung hindi, pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Ang sampal ni Doña Perla ay masakit, ngunit mas masakit pa ang mga salitang kasunod nito. Ang bigat ng bawat salita, mawawala sa atin ang lahat, ay unti-unting lumulunod kay Kulog. Sa unang pagkakataon, ang mga problema sa hasyenda ay hindi na lamang simpleng alitan ng kanyang ina at asawa. Ito ay naging isang tunay na banta sa kanilang buhay. Sa yaman at kapangyarihang kaniyang kinagisnan at inakalang habambuhay na mapapasa kanya. Hawak ang namumulang pisngi. Wala siyang nagawa kundi tumango sa utos ng kanyang ina. Kinuha niya ang susi ng kanyang SUV at nagmamadaling umalis. Ang galit ni Doña Perla ay tila humahabol na apoy sa kanyang likuran. Habang nagmamaneho siya papalayo sa hasyenda, ang isip niya ay isang magulong bagyo. Sa simula, ang nangingibabaw ay galit. Galit kay Liwayway. Paano niya nagawa ito? Isang tahasang pagsuway, isang paghamak sa pangalan ng mga De La Serna. Ngunit habang lumalayo siya, habang ang mga pamilyar na kalsada ng syudad ay napapalitan ng mga puno at bukirin ng probinsya, ang galit ay dahan-dahang napalitan ng ibang emosyon. Isang emosyon na matagal na niyang iniiwasan. Ang pagsisisi. Naalala niya ang gabi kung kailan niya iniwan si Liwayway sa may pintuan, katabi ng 2 karton. Naalala niya ang mga mata nito. Walang luha, walang galit, tanging isang malamig na kawalan. Binaliwala niya ang sakit sa mga matang yon. Mas pinili niyang sundin ang kaniyang ina. Mas pinili niya ang katahimikan
Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap sa telepono. "Nanganak na ako," sabi nito. Hindi man lang niya tinanong kung naging mahirap ba, kung ligtas ba sila, kung ano ang kailangan nito. Ang tanging nasa isip niya ay ang galit ng kanyang ina. Ang bawat kilometrong tinatahak niya palapit sa baryo Sinagtala ay isang paglalakbay pabalik sa mga pagkakamaling ginawa niya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga pakiusap ni Liwayway noon. Ang hinihiling ko lang ay maramdaman kong may kakampi ako, na asawa kita. At paulit-ulit binigo niya ito. Bigla niyang itinigil ang sasakyan sa gilid ng daan. Ang katahimikan ng bukirin ay kabaligtaran ng ingay sa kaniyang dibdib. Hinampas niya ang manibela ng paulit-ulit. Ang bawat hampas ay isang sigaw ng pagkasuklam sa sarili. Tanga! Sigaw niya sa kawalan. Tanga! Tuwag! Walang kwentang asawa. Siya ang may kasalanan ng lahat na nangahat ng ito. Ang pagrerehistro ni Liwayway sa bata sa apelyidong Soliman ay hindi isang pag-atake. Ito ay isang depensa. Isang resulta ng kaniyang pagpapabaya. Itinulak niya ito sa sulok. At ngayon ay nagtataka siya kung bakit ito lumalaban. Sa sandaling iyon, ang misyon niya ay nagbago. Hindi na siya pupunta roon para tuparin ang utos ng kanyang ina. Pupunta siya roon para subukang ayusin ang lahat, para humingi ng tawad, para bawiin ang kanyang pamilya. Isang pamilyang siya mismo ang sumira. May bagong determinasyon, pinaandar niyang muli ang sasakyan. Bawat metro na papalapit sa baryo ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Paano niya haharapin si Liwayway? Anong sasabihin niya? Paano niya sisimulan ang paghingi ng tawad sa isang kasalanang napakalaki? Nang marating niya ang baryo Sinagtala, ang kaniyang malaking SUV ay tila isang halimaw sa makikitid na daan. Agaw pansin ito sa mga simpleng residente. Nang makita niya ang maliit na bahay na kahoy, ang bahay ni Liwayway, bigla siyang kinabahan. Huminto siya sa di kalayuan at naglakad na lamang. Habang papalapit, nakita niya ito. Nakaupo si Liwayway sa isang upuang tumba-tumba sa kanilang balkonahe. Sa kaniyang mga braso, may isang munting sanggol na nakabalot sa lampin. Ang eksena ay napakapayapa, napakaperpekto. Isang eksenang dapat ay kasama malihim siya. Tumayo si Liwayway nang makita siya. Walang gulat sa mukha nito. Tila inaasahan na nito ang kaniyang pagdating. Ang mga mata nito ay kalmado. Ngunit may isang distansya na hindi niya pa nakikita dati. Isang distansyang mas malayo pa sa ilang daang kilometrong ibiniyahe niya. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa paanan ng maliit na hagdanan. Liway, ang tanging nasabi niya, ang boses ay paos. Hinaplos ni Liwayway ang likod ng natutulog na sanggol. Hindi nito inalis ang tingin sa kanya. Isang tingin na tumatagos hanggang sa kaniyang kaluluwa. Anong ginagawa mo rito, kulog? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Hindi galit, hindi masaya. Walang anuman. Iyon ang mas masakit. Ako, gusto kitang makausap. Gusto ko kayong makita. Ang anak natin. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Liwayway, ngunit hindi ito umabot sa kaniyang mga mata. Isang nangiting mapait. Bakit ka na parito? Ulit nito, na tila hindi narinig ang kaniyang sinabi. May kailangan ka ba? May inuutos ba sa'yo? Ang mga tanong na yon ay tumama sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa sampal ng kaniyang ina. Hindi. Mabilis niyang sagot, kahit alam niyang kasinungalingan yon sa simula. Nandito ako para sa inyo. Tinitigan siya ni Liwayway ng ilang sandali na tila sinusuri ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumalikod. Umuwi ka na, kulog. Mahinahon nitong sabi. Walang naghahanap sa iyo dito. Wala namang delaserna sa bahay na ito. Bago pa man siya makasagot, isinara nito ang pinto.
Isang mahinang pag-click ng trangka ang narinig niya. Isang tunog na nagsasabing huli na ang lahat. Naiwan siyang nakatayo sa labas, mag-isa, habang ang pagsisisi ay unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Ang pagsara ng pinto sa harap ni Kulog ay hindi nagdulot kay Liwayway ng kasiyahan. Hindi rin ito nagdulot ng galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malungkot na katiyakan. Isang kumpirmasyon na ang lalaking minahal niya ay tuluyan ng nalunod sa anino ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng araw na yon, ibinaon na niya sa limot ang anumang natitirang pag-asa. Ang mga sumunod na araw sa baryo Sinagtala ay payapa. Ang buhay ay simple, umiikot lamang sa pag-aalaga kay Sinag. Ang halimuyak ng nilulutong sinaing sa umaga, ang tunog ng huni ng mga ibon, ang malamig na simoy ng hangin. Ito ang mga bagay na ipinagkait sa kanya sa Hacienda de Alab. Sa bawat pagpapadede kay Sinag, sa bawat paghele niya rito hanggang sa makatulog, mas lalong tumitibay ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanilang munting mundo. Dito, sila ang reyna at prinsesa. Dito, sila ay ligtas. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na baso. Isang hapon, habang nagpapatulog siya kay Sinag sa duyan sa kanilang balkonahe, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Isang itim at makintab na kotse na tila naligaw sa simpleng daan ng kanilang baryo. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana. Ang sapatos nito na gawa sa katad ay agad na putikan. Maingat itong naglakad papasok sa kanilang tarangkahan na tila nandidiri sa paligid. "Magandang hapon po." Formal na bati ng lalaki. Tumigil sa paanan ng hagdan. "Hinahanap ko po si Ginang Liwayway Soliman." Ang paggamit nito sa kanyang bagong apelyido ay isang senyales. Hindi ito ordinaryong bisita. "Ako nga po," sagot ni Liwayway. Hindi inaalis ang kamay sa duyan. Ang kanyang mga mata ay mapagmatsyag. "Ako po si Attorney Sandoval," kinatawan ni Doña Perla de la Serna. Pagpapakilala ng lalaki habang inaayos ang kanyang kurbata. "Maari po ba tayong mag-usap sandali? May mahalaga po akong sadya." Hindi siya inimbitahan ni Liwayway na umakyat. Nanatili siyang nakatayo sa itaas habang ang abogado ay nasa ibaba. Sa ganoong paraan, pakiramdam niya ay siya o ang may kontrol. "Makinig po ako." Tila hindi nagustuhan ng abogado ang ayos nila, ngunit nagpatuloy ito. Naglabas ito ng isang mamahaling leather briefcase. "May dala po akong isang alok mula sa pamilya de la Serna. Isang win-win solution. Ika nga, para sa kapakanan ng lahat, lalo na ng bata." Binuksan nito ang briefcase at naglabas ng isang folder. "Nauunawaan po ng pamilya ang inyong sitwasyon. Bilang pagkilala sa naging parte ninyo sa buhay ni Ginoong Kulog at bilang tulong sa pagpapalaki ng bata, handa po silang magbigay sa inyo ng..." Inilabas nito ang isang tseke, 10 milyong piso. Ang halaga ay napakalaki. Sapat na para bumili ng 10 bahay na katulad ng sa kanila. Ngunit para kay Liwayway, ang tunog niyon ay isang insulto. Nagpatuloy ang abogado na tila isang salesman na nag-aalok ng produkto. "At hindi lang po iyan. Mayroon din pong isang fully furnished condominium unit sa Makati na ililipat sa pangalan ninyo. Isang bagong buhay, isang magandang kinabukasan para sa inyo." Itinaas ng abogado ang folder. Ipinapakita ang mga makintab na litrato ng isang modernong condo unit. Isang buhay na malayong malayo sa simple niyang baryo. Isang napakagandang alok. Hindi po ba? Isang pagkakataon para magsimulang muli. Huminto ito sandali. Inihahanda ang pinakatusong bahagi ng alok. Ang tanging hinihiling lang po ng pamilya de la Serna bilang kapalit ay ang karapatan na palakihin ng bata. Ibibigay ninyo po sa kanila ang kustodiya. Sila na po ang bahala sa lahat. Sa pag-aaral, sa lahat ng pangangailangan. Aalagaan nila siya bilang isang tunay na de la Serna. Natahimik ang paligid.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Sinag at ang pamilyar na huni ng mga kuliglig. Tinitigan ni Liwayway ang abogado. Hindi galit, hindi lungkot, kundi purong paghamak. Inakala ba talaga nila na ganito siya kababaw? Na ang pagmamahal ng isang ina ay may katumbas na presyo? Na ang kaniyang anak ay isang bagay na maaaring ipagpalit sa pera at isang condo unit? Ang alok na ito ay hindi isang tulong. Ito ay isang pagtatangka na bilhin ang kaniyang anak, na burahin siya sa buhay nito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mukha ay seryoso at malamig. Attorney, panimula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Pakisabi po kay Doña Perla, nagpapasalamat ako sa kaniyang alok. Pero pakisabi rin po sa kanya na itago na lang niya ang pera niya. Lumapit siya sa may rehas ng balkonahe, tinitigan ng abogado mula sa itaas. Hindi po ipinagbibili ang anak ko. At lalong hindi siya isang bagay na pwedeng pag-usapan na parang isang negosyo. Natigilan ng abogado. Tila hindi niya inaasahan ang ganoong katatag na pagtanggi. Tapos na po ba tayo? Tanong ni Liwayway. Ang tanong ay hindi isang tanong, kundi isang pagtatapos. Isang pagtataboy. Walang nagawa ang abogado, kundi ligpitin ang kanyang mga papeles at ang tsekeng walang halaga. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa kanyang kotse, dala ang pagkatalo. Pinanood ni Liwayway ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa mawala ito sa may kanto. Ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Ang pagtanggi niya ay hindi katapusan, kundi isang deklarasyon ng giyera. At hindi nga siya nagkamali. Makalipas ang 3 araw, isang kartero ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Sa labas, nakasulat ang pangalan ng isang kilalang law firm sa Maynila. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Sa loob, mga dokumentong puno ng mga salitang legal na hindi niya maintindihan. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Isang formal na petisyon para sa kustodya. Isang demanda. Ikinakaso siya ng pamilya de la Serna para bawiin si Sinag. Ang balita ng pagtanggi ni Liwayway sa alok na 10 milyon at isang condo unit ay dumating kay Doña Perla hindi bilang isang sorpresa, kundi bilang isang personal na sampal. Ang katotohanan ang isang babaeng galing sa wala, isang babaeng itinuring niyang mas mababa pa sa alikabok, ay may lakas ng loob na tanggihan ng isang bagay na pinapangarap ng marami, ay isang insulto sa kanyang kapangyarihan at yaman. Walang utang na loob. Sigaw niya habang naglalakad pabalik-balik sa kanyang opisina sa loob ng hasyenda. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng galit. Sino siya sa akala niya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa kanya, ito ang igaganti niya? Si Kulog, na nakaupo sa isang silya sa sulok, ay hindi umimik. Simula nang bumalik siya mula sa baryo Sinagtala, naging isa siyang anino. Ang dating bahagyang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang permanenteng ulap ng pagkakasala at kawalan ng pag-asa. At ngayon, idedemanda natin siya? Tanong ni Hiyas na nakasandal sa pinto, naglilinis ng kaniyang mga kuko. Hindi ba't masyadong magulo iyon, Mama? Baka malaman pa ng mga tao, maging eskandalo. Huminto si Doña Perla at hinarap ang kanyang 2 anak. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Anong gusto ninyong gawin ko? Hayaan na lang na ang lahat ng pinaghirapan ng lola ninyo ay mapunta sa isang estranghero? Hahayaan na lang natin na ang kinabukasan mo, Hiyas, ay nasa kamay ng babaeng yon? Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ang demanda ay isang taktika lamang, isang paraan para takutin si Liwayway. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi na ito gagana. Ang Liwayway na nakilala niya noon, ang mahiyain at sunod-sunurang probinsyana, ay wala na. Ang kaharap nila ngayon ay isang kalabang hindi niya inaasahan. Tumingin siya sa bintana.
sa malawak na lupain ng Hacienda de Alab. Ang bawat puno, ang bawat tanim, ang mismong lupang kinatatayuan nila. Lahat ay nakataya. Naramdaman niya ang pader na unti-unting lumalapit sa kanya, ang pagkaubos ng kaniyang mga pagpipilian. Ang desperasyon ay isang mapanganib na lason. Pinipilit ka nitong gawin ang mga bagay na hindi mo aakalaing gagawin mo. Muli siyang tumingin sa kaniyang mga anak. Si Hiyas abala sa sariling mundo. Si Kulog nawawala sa sariling kadiliman. Napagtanto niya na sa laban na ito, siya ay nag-iisa. May mali sa ginawa natin, Mama. Biglang sabi ni Kulog. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Nag-angat siya ng tingin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, mayroong apoy sa kaniyang mga mata. Isang apoy ng pagtutol. Pamilya natin sila. Asawa ko siya. Anak ko siya. Hindi natin dapat ito ginagawa. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Perla. Lumapit siya kay Kulog at marahang hinaplos ang pisngi nito. Ang parehong pisnging sinampal niya noon. Wala ka ng asawa, Kulog. Malambing, ngunit puno ng kamandag niyang sabi. At kung hindi ka kikilos, mawawalan ka rin ng anak. At mawawalan ka ng lahat. Ang babaeng iyon ay hindi na biktima. Isa na siyang ahas na handang tumuklaw sa atin anumang oras. Lumayo siya at bumalik sa kanyang mesa. Tumingin siya sa isang larawan na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Isang larawan ng kaniyang yumaong biyenan, si Doña Amalia. Ang babaeng palaging nagpaparamdam sa kanya na hindi siya karapat-dapat. Ang babaeng kahit sa kamatayan ay nagawa pa ring kontrolin ang kaniyang buhay sa pamamagitan ng isang tusong testamento. Hindi. Hindi siya papayag na matalo. Isang desisyon ang nabuo sa kaniyang isip. Kung hindi gagana ang pera, kung hindi gagana ang pananakot, kung hindi gagana ang batas, kung gayon ay kailangan niyang gamitin ang huling sandata na mayroon siya, ang kaniyang sarili, ang kaniyang presensya, ang kaniyang kapangyarihan. Hindi na siya magtatago sa likod ng mga abogado at ng kaniyang anak. Pupuntahan niya si Liwayway, harap-harapan. Dadalhin niya ang bagyo sa mismong pintuan nito. Kulog! Utos niya. Ang boses ay pinal at hindi nagpapahintulot ng anumang pagtutol. Samahan mo ako. Saan tayo pupunta, Ma? Sa baryo Sinagtala. Sinubukan ni Kulog na tumutol. Mama, huwag. Palalalain lang nito ang sitwasyon. Hindi na pwedeng lumala pa ang sitwasyon, Kulog. Sigaw ni Doña Perla. Ang lahat ng pagpipigil ay nawala na. Nasa bingit na tayo ng pagkatalo. Panahon na para ipakita sa probinsyanang iyon kung sino talaga ang may kapangyarihan. Panahon na para ipaalala sa kanya kung saan siya lulugar. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at naglakad palabas. Kung hindi ka susunod, maiwan ka. Ngunit tandaan mo, ito na marahil ang huling pagkakataon na maibabalik pa natin ang dapat ay sa atin. Walang nagawa si Kulog kundi sumunod. Habang ang kanilang mamahaling sasakyan ay bumibiyahe patungo sa probinsya, ang kalangitan ay tila nakikiayon sa plano ni Doña Perla. Ang dating maaliwalas na panahon ay napalitan ng madidilim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay nagpapatindi sa galit sa puso ni Doña Perla. Hindi ito isang pagbisita, ito ay isang pananakop. At sa paglalakbay na ito, handa siyang gawin ang lahat para bawiin ang kaniyang ipinaglalaban. Huminto ang sasakyan sa tapat ng maliit na bahay na kahoy. Ang itsura nito ay tila isang laro lamang kumpara sa laki at bagsik ng Hacienda de Alab. Ngunit alam ni Doña Perla na sa loob ng munting bahay na yon ay naroon ang pinakamalaking banta sa kanyang buhay. Bumaba siya ng sasakyan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumubog sa putik. Hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto na tila sinusunog ito sa titig.
Sa likod niya, bumaba rin si Kulog. Ang mukha ay isang maskara ng takot at pag-aalala. Nagsimulang maglakad si Doña Perla. Ang bawat hakbang ay matatag at puno ng isang nakakakilabot na layunin. Ang bagyo ay dumating na. Narinig ni Liwayway ang paghinto ng isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan sa labas. Mula sa siwang ng kanilang bintanang kapis, natanaw niya ang itim na SUV ng mga De La Serna. Napahigpit ang hawak niya kay Sinag na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Ang kapayapaan na kanyang iningatan ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang malalakas at nagmamadaling mga yabag paakyat sa kanilang maliit na hagdan ng kawayan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi na ito kumatok. Ang pinto ay bumukas ng malakas at sa harap nito ay nakatayo si Doña Perla. Ang mukha ay isang perpektong larawan ng galit at pagmamataas. Sa likod nito, nakatayo si Kulog. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at hindi mapakali. Nasaan ang apo ko? Ang unang mga salita ni Doña Perla. Ang boses ay matigas at walang anumang bahid ng paggalang. Hindi ito isang tanong, kundi isang utos. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Sinag. Dahan-dahang tumayo si Liwayway mula sa pagkakaupo. Hindi siya natinag. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, isang hindi inaasahang kalmado ang bumalot sa kaniyang pagkatao. Niyakap niya si Sinag ng mas mahigpit na para bang ang init ng kanyang pagmamahal ay sapat na upang maging kalasag laban sa anumang panganib. Magandang araw po. Bati ni Liwayway, ang boses ay pantay at malamig, na lalong ikinainis ng Donya. Hindi pinansin ni Doña Perla ang kanyang pagbati. Naglakad ito papasok sa kanilang maliit na salas na para bang pag-aari niya ang lugar. Tumingin ito sa paligid ng may pagkasuklam, sa mga lumang meubles, sa sahig na kawayan, sa payak na pamumuhay na sumasalamin sa lahat ng kinamumuhian niya. Tama na ang drama, Liwayway, sabi ni Doña Perla, huminto sa harap niya. Tapusin na natin ang kahibangang ito. Ibigay mo sa akin ang bata. Uuwi na kami. Ang paraan ng pagkakasabi nito, ang bata, na tila si Sinag ay isang bagay, isang tropeyo na kailangan lamang kunin, ay nagpasiklab sa isang tahimik na apoy sa loob ni Liwayway. Hindi po siya isang bagay na basta ninyo na lang kukunin, mahinahon niyang sagot. Isang mapanganib na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Doña Perla. Huwag mo akong subukan, babae. Dugo ng anak ko ang nananalaytay sa batang yan. Isa siyang De La Serna at hindi ko hahayaan na lumaki ang isang De La Serna sa ganitong klaseng lugar. Iniunat ni Doña Perla ang kaniyang mga kamay, isang malinaw na senyas na gusto niyang kargahin si Sinag. Akin na siya. Ngunit sa halip na ibigay ang bata, humakbang paatras si Liwayway. Ang simpleng galaw na yon ay isang malinaw na pagtanggi, isang deklarasyon ng kaniyang paninindigan. Mama, tama na. Pakiusap ni Kulog mula sa may pintuan. Ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit hindi siya narinig o pinansin ni Doña Perla. Ang lahat ng atensyon nito ay nakatuon kay Liwayway. Ang mga mata ng Donya ay nanlilisik. Ang pasensya ay paubos na. Huwag mong hintayin ako pa. Ang kumuha sa kanya. Pagbabanta nito. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng pagtitis, lahat ng gabing umiyak siya ng mag-isa, lahat ng pangaalipusta na tiniis niya sa Hacienda de Alab, lahat ay nagbalik sa kanya. Ngunit hindi na ito nakasugat. Sa halip, ang mga alaalang yon ay naging bakal na nagpatibay sa kanyang gulugod. Tiningnan niya si Doña Perla hindi bilang kanyang biyenan, hindi bilang ina ng kanyang asawa, kundi bilang isang estranghero na nagtatangkang kunin ang kanyang pinakamamahal na yaman. Bakit po ba kayo nandito? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay sinadyang maging mausisa na para bang nakikipag-usap sa isang taong hindi niya kilala. Bakit ninyo gustong kunin ang anak ko? Nagulat si Doña Perla sa tanong. Anong klaseng katangahan iyan? Dahil lola niya ako.
Nagpatuloy si Liwayway. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Bawat isa ay isang patak ng yelo. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong, noong mga panahong nag-iisa akong naghihirap sa pagbubuntis ko, nasaan po kayo? Noong ipinatapon ninyo ako na parang basura mula sa sarili ninyong pamamahay, naisip niyo po ba ang magiging apo ninyo? Noong nanganak ako sa gitna ng bagyo, malayo sa ospital, nasaan po ang pamilyang sinasabi ninyo? Huwag mong ibahin ang usapan. Sigaw ni Doña Perla na halatang tinatamaan sa mga sinasabi ni Liwayway. Ngunit hindi pa tapos si Liwayway. Hinigpitan niya ang hawak kay Sinag at tiningnan si Doña Perla ng diretso sa mga mata. Isang malamig, matatag at hindi matinag na tingin. At pagkatapos, binitawan niya ang mga salitang magpapabago sa lahat, ang mga salitang magiging simbolo ng kaniyang kalayaan. Pasensya na po, sabi niya. Ang boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ko po yata kayo natatandaan. Huminto siya. Hinayaang lumubog ang mga salita sa hangin bago niya idinugtong ang tanong na wawasak sa mundo ni Doña Perla. Sino po sila? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa maliit na salas. Sino po sila? Hindi isang tanong ng pagkalimot, kundi isang tanong ng pagtanggi, isang pagbubura, isang pagpapahayag na sa mundo nilang dalawa ni Sinag, si Doña Perla de la Serna ay hindi nag-e-exist. Natigilan si Doña Perla. Ang kaniyang mukha, na dati puno ng galit ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang sakit. Ang kaniyang kapangyarihan, ang kaniyang pangalan, ang kaniyang yaman. Lahat ay naging walang silbi sa harap ng simpleng tanong na yon. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. At sa pintuan, si Kulog, na nakarinig ng lahat, ay napasandal sa hamba. Ang muka ay basang-basa na rin ng luha. Napanood niya kung paano tuluyang gumuho ang toring itinayo ng kanyang ina at napanood niya ang pagsilang ng isang bagong reyna sa kaharian nitong gawa sa pagmamahal at tapang. Ang tanong ni Liwayway ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang sandatang walang tunog, ngunit may kakayahang sumugat ng malalim. Para kay Kulog, na nakatayo sa may pintuan, ang mga salitang iyon ay hindi lamang tumama sa kaniyang ina. Tumagos ang mga iyon sa kaniyang sariling dibdib. Ginigising ang bawat pagkukulang at bawat pagsisisi na matagal na niyang sinusubukang ibaon. Ang ekspresyon sa mukha ni Doña Perla ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Kulog kailanman. Ang maskara ng kapangyarihan at pagmamataas na palagi nitong suot ay nabasag at sa ilalim nito ay isang babaeng natalo, nasaktan at hindi makapaniwala. Ang kaniyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kaniyang sandata, ang kaniyang pangalan, ang kaniyang pagiging de la Serna ay naging walang silbi. Nang sa wakas ay makabawi mula sa pagkabigla, ang pumalit sa mukha ni Doña Perla ay isang desperadong galit. Ang galit ng isang taong na-corner at wala nang ibang alam na paraan, kundi ang manlaban ng walang habas. Walang hiya ka. Sigaw nito, ang boses ay nanginginig. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan nitong abutin si Sinag na nagising at nagsimula ng umiyak dahil sa ingay. Akin na ang apo ko. Ngunit bago pa man nito mahawakan, kahit ang laylayan ng lampain, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Kulog. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumayo si Kulog sa pagitan ni Liwayway at ng kanyang ina. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, hindi sa paraang nananakit, kundi sa paraang nagpoprotekta. Ma, tama na po, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Tama na. Tumingin sa kanya si Doña Perla na para bang isa siyang taksil. Ano ang ginagawa mo? Umalis ka sa daraanan ko, Kulog. Hindi po. Matatag niyang sagot habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng kaniyang ina. Hindi ko na po hahayaan ito.
Tapos na po. Ang pagtutol na yon, ang simpleng salitang hindi, ay isang bagay na hindi pa naririnig ni Doña Perla mula sa kaniyang anak. Iyon ang huling dagok. Ang kaniyang sariling anak, ang kaniyang sunod-sunuran, ay pinili na ang panig nito. Ang lakas ay tila biglang nawala sa mga tuhod ni Doña Perla. Napahakbang siya paatras, napasandal sa dingding. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkatalo. Tinalo siya ng isang babaeng minamaliit niya at tinalikuran siya ng anak na inakala niyang pag-aari niya. Dahan-dahang lumingon si Kulog kay Liwayway. Ang ingay ng yak ni Sinag, ang tanging maririnig sa silid. Nakita niya ang pagod at sakit sa mga mata ni Liwayway. Ngunit nakita rin niya ang isang lakas na hindi niya kailanman makakamit. Liway, simula niya, ang lalamunan ay tila may bara. Ang mga salita ay napakahirap hanapin. Patawarin mo ako. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Kasalanan ko ang lahat. Dapat ipinaglaban kita. Dapat pinrotektahan ko kayo. Naging duwag ako. Patawarin mo ako, Liway. Patawarin mo ako sa lahat. Tinitigan siya ni Liwayway. Ang mukha ay hindi mabasa. Ang iyak ni Sinag ay unti-unting humihina habang marahan niya itong tinatapik. Hindi mo kasalanan ang mga desisyon ng ina mo. Kulog. Mahinang sabi ni Liwayway. Pero kasalanan mo ang pananahimik mo. Bawat salita ay isang katotohanang sumasampal kay Kulog. Ang batang ito, nagpatuloy si Liwayway habang tinitingnan ng kanyang anak ng may buong pagmamahal. Ang pangalan niya ay Sinag Soliman. Anak ko siya. At ang kinabukasan niya ay ako ang magpapasya. Hindi ang pera ninyo, hindi ang pangalan ninyo. Ako. Ang deklarasyong yon ay malinaw. Ito ang kaniyang mundo ngayon. At sa mundong yon, ang kapangyarihan ng mga De La Serna ay walang bisa. Tinulungan ni Kulog na tumayo ang kanyang ina, na tila wala na sa sarili. Inakay niya ito, palabas ng bahay, palayo sa eksena ng kanilang pinakamalaking pagkatalo. Bago siya tuluyang umalis, muli siyang lumingon kay Liwayway. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, walang galit, walang pagmamakaawa. Tanging isang malawak na espasyo ng sakit at mga nasirang pangarap ang namamagitan sa kanila. Liway, halos pabulong niyang sabi, may pag-asa pa ba? Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, marahan niyang isinara ang pinto na nag-iwan kay Kulog sa labas, sa gitna ng umaampong ulan. Nang gabing iyon, habang yakap-yakap niya si Sinag, napagtanto ni Liwayway na ang tunay na laban ay hindi laban kay Doña Perla. Ang tunay na laban ay para sa kaniyang sariling kapatawaran. Ang pagpapatawad sa sarili dahil hinayaan niyang saktan siya ng ganoon katagal. At ang tanong ni Kulog, ang tanong tungkol sa pag-asa, ay isang tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Ang pag-alis ng mag-inang De La Serna ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan, mas malalim pa kaysa sa katahimikang dala ng pagtila ng ulan. Sa loob ng bahay, tanging ang mahimbing na paghinga ni Sinag ang maririnig. Pinanood ni Liwayway ang paglayo ng sasakyan hanggang sa maging isa na lamang itong tuldok sa dulo ng kalsada. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang malungkot na paglaya na tila isang mabigat na kadena ang natanggal sa kaniyang mga paa. Kinabukasan, maagang nagising si Liwayway. Ang hangin ay malinis, dala ang amoy ng basang lupa at ng mga bulaklak sa kanilang hardin. Isang bagong araw, isang bagong simula. Habang nagtitimpla siya ng kape, isang anino ang tumayo sa kanilang bukas na pinto. Si Kulog, mag-isa. Ang mga damit niya ay gusot pa, ang mga mata ay namumugto, at ang dating kayabangan ay napalitan ng isang malalim na pagpapakumbaba. Hindi siya pumasok.
Nanatili siyang nakatayo sa labas, magalang na naghihintay. Nag-usap na kami ni Mama kagabi. Panimula niya, ang boses ay paos. Sinabi ko sa kanya ang lahat, na ako ang may kasalanan, na kung may dapat sisihin, ako iyon. Hindi umimik si Liwayway. Ipinagpatuloy niya ang pagtitimpla ng kape. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, Liway. Pagpapatuloy ni Kulog. Alam kong wala ako sa lugar para hilingin iyon. Nandito lang ako para sabihin na handa akong gawin ang lahat para itama ang mga pagkakamali ko. Humarap si Liwayway, hawak ang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Kulog. Nagulat ito, ngunit tinanggap din. Ang simpleng gesture na yon ay hindi pagpapatawad, kundi isang pagkilala sa kanyang presensya. Ang patawad ay hindi isang salita, Kulog. Isa itong proseso. Mahinahong sabi ni Liwayway, at ang prosesong yon ay hindi pa nagsisimula. Ang pagpunta mo rito, ang pag-amin mo, iyan ay hindi pa ang unang hakbang. Iyan pa lang ang paghahanap mo sa daan. Tumingin si Liwayway sa malayo, sa mga lunti ang bukirin na naliligo sa unang sinag ng araw. Tungkol sa testamento, sabi niya, binabago ang usapan. Alam ko na ang lahat. Kinausap ako ng abogado ng lola mo. Gagamitin ko ang karapatan ko bilang tagapangalaga ng mana ni Sinag. Hindi para sa sarili ko, kundi para siguruhin ang kinabukasan niya. Isang kinabukasan na malayo sa gulo at kasakiman. Tumango si Kulog walang pagtutol. Nararapat lang. Karapatan ninyo yan. At ang ina mo, dagdag ni Liwayway, ang boses ay naging mas matatag. Hindi ko siya pipigilang maging lola. Ngunit sa ngayon, para sa kapayapaan ng kalooban ko at para sa kaligtasan ng anak ko, hindi ko siya hahayaang lumapit sa amin. Kailangan muna naming maghilom. Ito ang kaniyang mga kondisyon. Malinaw. Hindi negosasyon. Ibinalik ni Kulog ang tasa. Naiintindihan ko. Susundin ko. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng isang kalungkutang hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Liway, kung meron man akong isang bagay na pwedeng gawin, kahit ano, sabihin mo lang. Tinitigan siya ni Liwayway. Sa isang saglit, nakita niya ang anino ng lalaking minahal niya noon. Ngunit marami nang nagbago. Siya ay nagbago na. Mayroon, sagot niya. Umuwi ka. Ayusin mo ang sarili mo. Maging isang ama ka na maipagmamalaki ng anak natin balang araw. Hindi sa salita, hindi sa pera, kundi sa gawa. Ipakita mo sa kanya na ang isang dela Eserna ay hindi lamang tungkol sa yaman, kundi tungkol din sa dangal at paninindigan. Iyon ang daan. Isang daan na mahaba at hindi sigurado. Isang daan na si Kulog lamang ang maaaring maglakbay. Tumango si Kulog. Isang huling, malungkot na tango. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Naiwan si Liwayway sa balkonahe. Pinapanood ang pag-alis nito. Pumasok siya sa loob at binuhat ang nagising na si Sinag. Dinala niya ito sa labas, kung saan ang araw ay unti-unti nang sumisikat, nagpipinta ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Tingnan mo anak, bulong niya sa munting sanggol habang itinuturo ang bukang Liwayway. Ang hangin ay sariwa, ang mundo ay tahimik. Wala nang bagyo, wala nang dilim. Hinalikan niya ang noo ni Sinag nang ngumiti sa kanyang pagtulog. Isang bagong Liwayway aking Sinag, isang bagong simula para sa ating dalalawa. Sa ilalim ng maaliwalas na langit ng baryo Sinagtala, sa yakap ng kanyang ina, ang kinabukasan ni Sinag at ni Liwayway ay kasing liwanag ng araw na kanilang sinasalubong. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway at ng kanyang munting si Sinag. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman
o sa apelyidong dinadala. Ito ay natatagpuan sa kaibuturan ng ating puso sa mga panahong tayo ay sinusubok. Ipinakita sa atin ni Liwayway na ang pagiging ina ay isang sagradong tungkulin at ang pagmamahal sa isang anak ay kayang magpatumba ng kahit anong pader ng kasakiman at pang-aapi. Higit sa lahat, itinuro niya sa atin na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nagmumula sa pagtanggap ng iba, kundi sa pagtayo sa sariling mga paa at pag-angkin sa sarili nating liwanag. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Liwayway. Ang inyong suporta po ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paghahatid ng mga ganitong salaysay. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa mga susunod nating upload? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.